Bata pa lang ako, palagi ko nang pinagpipray na kung sino man yung magiging first love ko, siya na sana yung magiging asawa ko. O yung para sa akin talaga. At ngayon, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nasa harap ko ngayon ang answered prayer ko. Saw your eyes. I knew you were the one for mine. Underneath the moonlit sky, I felt my heart go. Very hair sa impact. Ang ganda na. Ay, naiiyak. Huwag ka na. Can't imagine anything more real than this. Henny, mahal ko, ang regalo na to ay maliit lang kumpara sa buhay na ibinigay mo sa akin. Hindi ako makapaniwala na mararanasan ko to, ang mahalin ng taong tulad mo. Maraming salamat, Henny, dahil ikaw ang nagparana sa akin na mahalaga ako at kamahal-mahal. Salamat, Henny, sa lahat. I love you so much. Oh. All my days, all my nights, every breath, all my life, I'm giving you all I have to give. Ang singsing na ito ay sagisag ng walang hanggang pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Nandito tayo, nandito sila, pinagtagpo tayo. Nasa plano pala ng Panginoon. Lahat na nangyari, nasa plano ng Panginoon. Sigurado ako kung ikaw yung binigay sa akin. Kasi lahat ng pinag-pray ko, sa'yo dumaan. I'll be a daylight in every dark night. I'll be the one to hold you till the morning comes. My heart is all Mahal kita mula pa nung una. Hindi lang ikaw ang minahal ko, pero pati ang buong pamilya mo. Kahit masakit, kahit may choice ako, kahit mahirap, palagi kitang pipiliin. Sobrang thankful ako sa Panginoon. Utang ko lahat yun sa Kanya. Hanggang ngayon, naniniwala ako na hindi ko deserve yung babae, yung magiging wife ko. Never ko naging deserve yun tao. Napakabuti ng Panginoon sa buhay ko kasi siya yung binigay sa akin. Kasi sa tingin ko, kung iba yung kwento. all my nights, every breath, all my life, I'm giving you all I have to give. All my dreams, all my world, every heartbeat, all my love, I'm giving you all I have to give. Siguro plano talaga ng Diyos yun. Hindi ko rin alam kasi paano nangyari yung mga bagay. Para siyang imposible. Hindi ko masabi kasi hindi ko maintindihan kung paano nangyari yung mga bagay. Pero ang sigurado ako, lagi kami pinagkikita sa dulo. Nagpe-pray nga ako, sabi ko, kasi umulan kagabi. Tapos nag-advise si Sir Nico na maulan daw dito. What fortune lies beyond the stars? Those dazzling heights too fast to climb. I got Naging kami siguro ng 1 to 2 years. Pero nagkahiwalay kami kasi hindi pa ako kompleto. Marami pa akong kailangan asikasuhin or kailangan pa ako pang i-improve yung sarili ko. Siguro God's plan na rin na pinaghiwalay kami. Even we had to be separated before, palagi mo sa akin sinasabi na pinagpipray mo na pag dumating yung tamang panahon, ako pa rin ang ibigay sa'yo ni Lord. Thank God. Kasi dito tayo, ang hirap. Sobrang hirap na nangyari. Sobrang hirap na pinagdaanan natin. Ibang klaseng hirap ang pinagdaanan natin makarating lang dito. Salamat kasi pinaglaban natin dalawa ang pangako ni Lord. Palagi mong tatandaan, kasama mo ko habang buhay na nakikipaglaban sa faith at buhay. at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender.
Dati dumating na ako sa point na nag-pray ako sa Lord na kung hindi po siya yung para sa akin, ilayo niyo po siya sa akin. Pero hindi siya nilayo sa akin ni Lord. Napakalaki ng purpose niya sa relationship namin. Yun yung reason kung bakit si Joseph pa rin hanggang ngayon. It's not my decision. I know it's from God. Spirit soaring, I touch the sky when my knees hit the ground. Ikaw lang ang pipiliin ko. Ikaw lang ang nag-iisang lalaki sa buhay ko. And I am grateful to God. I married my first love. From this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I'd give my last breath from this moment on. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed right here with you through the years. Okay? Sino ang magkakaloob kay Henny upang may kapag-isang dibdib kay Joseph na kinakabahan kasama ng bindisyon ng kasal? Ako po ang magulang. Kayo ang magulang. Joseph, together with your father, pwede nyo nang kunin si Joseph, si Henny.
the good and bad. I know how much we had. I've always been so glad to be with you through the years. It's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan at kaluwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habat at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ko sa aking karamihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan kaluwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo. Actually, kanina sa photoshoot, nasabi ko na. Pero, sige, ulitin ko. Hindi. Sige. I would like to thank my parents. Sobrang buti nilang magulang for me. Naiyak ko. Teka lang, wala. Ayun, I wouldn't be the person I am now if you were not my parents. And I wouldn't get kung ano yung meron ako if you were not my parents. And even though you were not perfect, kayo yung nagturo sa akin ng faith. You have supported me and pushed me through to attending the church. Kasi dati nung maliit ako, naiinis ako palagi kasi kinikising ako ni mama palagi. Sinasama niya ako sa church. And then you supported me na nung nag-attend ako ng parang ano yun sa Cavite, basta something AGR yun. And hindi talagang pinush nyo ako into knowing God more nung maliit pa lang ako. And I think hindi ako magkakaroon ng wisdom that I have now from God if hindi nyo yun ginawa sa akin. So I am really grateful that ikayo po yung binigay sa akin ng Diyos para maging magulang ko. Yun lang po. Wait lang. Gusto ko nang magpasalamat sa iyo, Tay, kasi hindi ako natutong mabuhay
hindi ako natutong maghanap buhay. Ikaw yung nagturo sa akin nun sa mahirap na paraan. Napakasimpleng sabihin na tinuruan, kailangan nyo matuto. Pero yung way na ginawa mo sa akin is the hard way. At yun yung effective. Hindi ako makakarating sa kinaroroonan ko ngayon, kinatatayuan ko ngayon, kundi dahil sa'yo. At ganoon din kay Mama. Si Mama naman yung nagturo sa akin kung paano tratuin ng maayos yung kababaihan tsaka mga kapatid. Maraming salamat sa inyong dalawa ni Mama. Listen, Joseph and Henny, this is my charge to you. I charge you both as you stand in God's presence to remember that love and loyalty alone will serve as the foundation of a happy and enduring home. If the solemn vows which you are about to pronounce are kept permanently, and if you steadfastly seek to do the will of your Heavenly Father, your life will be full of peace and joy, and the home which you are about to establish will abide through every change. Habang binabasa ko yung nakalagay sa Luke o sa Ephesians chapter 5 verses 22 to 31, now listen carefully. Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagkapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kaya kung paanong nagpapasakop ang iglesia kay Kristo, dapat ding magpasakop ang mga babae sa asawa nila sa lahat ng bagay. Take note, sa lahat ng bagay. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia, inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia upang maging banal ito matapos linisin sa magitan ng bautismo sa tubig at ng salita ng Diyos. Ginawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan at walang anumang bahid o dungis. Kaya dapat mahalin ng lalaki ang asawa niya tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Sapagkat ang nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong nahusuklam sa sariling katawan. Sa halip, pinapakain niya ito at inaalagaan. Ganito rin ang ginawa ni Kristo sa atin dahil bahagi tayo ng kanyang katawan na itinatag ng iglesia. Sinasabi sa kasulatan, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at may kipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Ito pong gusto kong sabihin sa lahat nandito. I charge this to all people here, congregation. In the eyes of Almighty God, these two people are washed in the blood of the Lamb, Jesus Christ of Nazareth. They have prayed before the Lord God Himself, and they believe with all their hearts that it is the perfect will of God for them to be joined together in spirit. They have made their decision, so from now until the end of this age, I charge you, the chosen and trusted people of this couple, the congregation, to do everything in your power to see that this union remains solid and strong, happy, and prosperous. Woe to any person who would tamper with it and cause it to be anything other than prosperous in the eyes of God. This is a sacred, miraculous thing, and it is the will and the work of God. Joseph, do you take Henny as your wife, as your own flesh? I do. Di pa ko tapos. Sorry. Hindi, ginawa ko talaga yan. Kinakabahan ako. Para ka di kakabahan. Oh, nagawa ko talaga yan. Ako may fault doon eh. Ha? So, para lumakas ang loob mo. Oh. So, malakas na loob mo ngayon. Medyo. Okay. Joseph, do you take Henny as your wife, as your own flesh, to love her as Christ loves the church,
and to protect her and care for her the rest of your life? I do. Nagsimula ang love story natin sa Katipunan Kaliwa. May-ari yung mama mo doon ng computer shop. Kasi kayo yung bantayin. Mukhang mahaba to. Sige. Diretsahin mo na, bro. Sige ba, ikaw yung nagbantay. Hindi ko alam kung bakit sumilip ako doon sa computer shop. Siguro gusto ko makasing mag-Dota eh. Pero hindi ko alam ikaw pala makikita ko. Unang kita ko pa lang sa'yo, sabi Narinig ko na yan, Sige, go. sabi ko, nakita na ako sa'yo talaga. Nagandahan talaga ako sa'yo. Sobrang in-admire ko yung ganda mo nun. Tapos, yun, di ba sinabi ko sa'yo, add mo ako. Inato kitang i-add mo ako. Tapos, niligawa, sabi mo pa nun, bakit naman kita i-add? Manliligaw ka ba? Sabi ko, hindi. Maikipagkaibigan lang. Diba? Tapos paglabas ko, yung manliligaw mo rin doon, sinabi nila may nanliligaw na dyan. Sabi ko, nakikipagkaibigan lang naman ako eh. Pero hindi nila alam, meron akong balak. Hindi nila alam, ayoko kasi ng asungot habang nanliligaw eh. So, yun, niligawan kita ng palihim, pero hindi mo rin pala alam na nililigawan kita. So, tinanong mo ako, nanliligaw ka ba? Sabi ko, hindi pa ba halata? Tapos sinabi ko, sagutin mo na ako. Kasi, July 25 nun eh. Sabi ko, para pag nag-mansary tayo, 25, sulit. Diba? Parang budget meal. Naghirap pa kasi nun talaga. So, yun, fast forward tayo. In-invite mo ako sa church. Fast forward ulit, nabaptize ako. Fast forward, nag-break tayo. Hindi ko alam kung bakit, pero nakipag-iwalay ka sa akin. Sabi ko, bakit? Bakit? Pero ngayon ko na-realize, ngayong nandito na tayo, kaya pala nag-break tayo kasi hindi inalaw ng Panginoon na madala tayo sa kapusukan natin o mapahamak tayo sa mga desisyon natin kasi mga bata pa tayo. Pero in the end of the day, di ba? Nandito tayo, nandito sila, pinagtagpo tayo. Nasa plano pala ng Panginoon yun. Lahat na nangyari, nasa plano ng Panginoon. Sigurado ako kung ikaw yung binigay sa akin. Daming nagtanong sa akin, ikaw yung binigay sa akin. Alam ko kung bakit. Kasi lahat ng pinag-pray ko, sa'yo tumaan. Nag-pray ako ng patience. Ikaw yung binigay. Nag-pray ako ng wisdom. Ikaw yung binigay. Nag-pray ako ng strength. Ikaw yung binigay. Siguro, pagsubok ka. Hindi, biro lang. Hindi ka pagsubok. Yun na yung nagpapatunay na hindi ko magagawa ang kalooban ng Panginoon at hindi ako mag-grow nang hindi ka kasama. Kaya sigurado ako, you and me are one. Yan. Sorry. Palakpakan natin ang Panginoon. Siguro tapos na siguro, no? Meron pa. Sige, tuloy mo. Mangako na lang ako. Yan na lang. Mangako na lang. Tayo, nandito na tayo ngayon sa parte ng pag-iisang dibdib, pag-aasawa. Saksi natin sila. Pero mas malaga sa akin yung saksi ko, ang Panginoon, sa pangako ko sa'yo. Pinapangako ko na mamahalin kita kahit hindi ka kamahal-mahal. May time na hindi ka kamahal-mahal, galit na galit ka, pero mahal pa rin kita. Isa yan sa mga nagustuhan ko sa'yo, talagang nai-stretch yung yung pasensya ko. Yan yung mga gusto ko eh. Pinapangako ko na aalagaan kita. Lagi kitang aalagaan. Pipiliin ko lagi yung kapakanan mo, yung kaligtasan mo. Hindi lang. Hindi ko na po sasoli ito sa inyo. Diba? Hindi po ako nagsasoli ng mga hiningi ko. Yun. Sobrang thankful ako sa Panginoon kasi ikaw ibinigay sa akin. Diba? Nakumpleto ako dahil sa'yo. Ikaw yung kumumpleto sa akin. Kaya, thank God.
Kasi dito tayo, ang hirap. Sobrang hirap nung nangyari. Sobrang hirap na pinagdaanan natin. Pero yung pagmamahal, ang nanaig ang puwersa ng kabutihan laban sa kasamaan. Ayun lang po. Palakpakan natin ang Panginoon. Henny, do you take Joseph? Bumawi ka, ha? As your husband, submitting yourself to him as unto the Lord, showing reverence to him as the head of this union for the rest of your life. I do. Gumanti ka na. Okay, ready na ba, Char? Sige. Sige. Malalim na pagmamahal. So, eto. Ang tawag ko sa kanya. Tawag ko sa'yo. Ano lang, wala. Joseph lang din talaga tawag ko sa kanya ever since. So, yun nga, nabanggit mo na kanina. Bata pa lang tayo. Yun nga. Nagkilala tayo sa church, no? So, actually, bata pa lang po talaga ako. Palagi ko nang pinagpipray. Kung sino man yung magiging first love ko, gusto ko siya na yung magiging asawa ko. O yung para sa akin talaga. At ngayon, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nasa harap ko ngayon ang answered prayer ko. At kahit bata pa tayo noon, palagi mo sinasabi sa akin na, Henny, bata pa tayo, madami pa tayong dapat matutunan. And even we had to be separated before, palagi mo sa akin sinasabi na, pinagpipray mo na pag dumating yung tamang panahon, ako pa rin ang ibigay sa'yo ni Lord. And alam ko nagtatampo ka sa akin kasi hindi ko sinasabi sa'yo na mahal kita. Hindi ako expressive sa words. Pero this time, for the first time, I will tell you, mahal kita mula pa nung una. Ulitin mo nga, Brad. Ulitin mo yung gano'n. Sige. Okay. Mahal kita mula pa nung una. Hindi lang ikaw ang minahal ko, pero pati ang buong pamilya mo. Kahit masakit, kahit may choice ako, kahit mahirap, palagi kitang pipiliin. Palagi kitang mamahalin. Ibang klaseng hirap ang pinagdaanan natin makarating lang dito. Salamat kasi pinaglaban nating dalawa ang pangako ni Lord. Palagi mong tatandaan, kasama mo ko habang buhay na nakikipaglaban sa faith at buhay. Till death do us part. I bow before the Lord to love you and honor you as my husband. Ikaw lang ang pipiliin ko. Ikaw lang ang nag-iisang lalaki sa buhay ko. And I am grateful to God I married my first love. On the third day, there was a wedding in Cana of Galilee. And the mother of Jesus was there. Now, both Jesus and his disciples were invited to the wedding. Ito po yung first public miracle na ginawa ni Lord. Isang kasalan na he turned the water into wine. First public miracle na ginawa ni Lord, isang kasalan. Ano ibig sabihin nito? Mahirap po mag-survive ang mag-asawa without the presence of God. Without God. Kaya gusto ni Lord from the start, sa katulad po nitong kasalan, nandun siya. Kasama siya. So first public miracle in the Bible, he turned the water into wine, isang kasalan po ito. Malagang malaga si Lord sa buhay natin bilang mag-asawa. Kay Henny, kay Joseph, ito'y napakalaga. Sabi ng math, 1 plus 1 equals to 2. Pero ngayon, makikita nyo, sabi sa Bible, 1 plus 1 equals to 1. That's a miracle. Sila ngayon, nakikita nyo pong dalawa, pero pinag-isa ng Diyos. That's a miracle. Diba? Ganun po, grabe. Ganun po talaga si Lord. So, ang dalawang taong magkaiba ng gusto, nasa harapan nyo ngayon, magkaibang kinalakihan, nasa harapan nyo ngayon, may magkaiba rin na nalalaman sa maraming bagay, ay pinagsama ng Diyos sa isang matrimonyo, sa isang kasal na katulad po nito.
Yung triangle napakalaga. Madalas po natin itong naririnig. Nandito si Joseph, nandito si Haney, si Lord nasa taas. Sa triangle po na yan, habang sila ay lumalapit kay Lord, pataas kay Lord, nagiging malapit sila sa isa't isa. Haney, Joseph, gawin niyo si Lord na top priority ng iyong buhay. Number 1 sa iyong buhay. Especially nowadays. It's very hard to survive the relationship without Christ in between of you or top of you. Henny, bilang tanda ng Yung tawag mo sa kanya, ayaw ko yung Haney. Sige. Ne, Yan. bilang tanda ng aking walang hanggang pag-ibig sa iyo, ibinibigay ko ang singsing na ito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Joseph, bilang tanda ng aking walang hanggang pag-ibig sa iyo, binibigay ko ang singsing na ito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ne, I give you this coin as a sign of my love and loyalty in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I accept this with all my heart. I commit myself to use them the best I can, make it grow and be a blessing to our marriage. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hindi sasayangin ang oras at pag-ibig mo. Mas pipiliin ko ibigay lahat, pati itong aking mundo. Halika't sumayaw sa ilalim ng bituin, habang ako'y nakatingin sa iyo. Wala na akong ibang mahihiling, saksi ang langit sa atin. Paligaya lang ng aking mga mata, huwag kang titingin na sa iba. Akin ka na, wala nang iba. Andito ko hanggang sa ating pagtanda, mamahalin kita basta't pag nahulog. When I need motivation, my one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need you are my universe, and I just want to put you first. And you are my universe, and Bago ulit, hihintay mo bang isayaw mo? Sumayaw, sumunod ka sa aking ligtas. Panahon, kasabay ng mga bagong tugtog.
at the two of you dancing that way, lost in the moment and each other's face. So much in love, you're alone in this place, like there's nobody else in the world. I was enough for her not long ago. I was her number one, she told me so, and she still means the world to me, just so you know. So be careful when you hold my girl. Time changes everything, life must go on. I'm not gonna stand in your way. I loved her first, I held her first, and a place in my heart will always be hers. From the first breath she breathed, when she first smiled at me, I knew the love of a father runs deep. And I prayed that she'd find you someday, but it's still hard to give her away. I loved her first. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed right here with you through the years. Ayun, ano pa sasabihin ko tungkol sa'yo, Joseph? Ayun, so, ano lang, kwento ko po yung core memory ko about Joseph. Ayan, so Henny, wag na wag mong gugutumin si Joseph. Naaalala ko when we were having meeting sa church noon, nangamoy pansit canton yung buong church. Hinahanap siya ng aming bishop. Sabi na si Joseph, nasa kitchen, nagluluto ng pansit canton kasagsagan ng meeting. So wag na wag mo siyang gugutumin, okay? Then, on a serious note, Joseph, sobrang proud ako sa iyo ngayon. Looking back, kung sino ka dati ngayon, kumbaga sobrang nakaka-proud kung ano ka ngayon, di ba? And at the same time, Henny, sobrang mahal na mahal ka ni Joseph. Nakwento niya sa akin, nung nagkakaroon kami ng heart-to-heart talk, di ba, bago dumating yung kasal ninyo, may mga tinatanong siya sa akin, may mga hinihinap pa yun, o sabi ko sa kanya, sure ka na ba? Yun yung mga tanong sa kanya, sabi niya, sure na sure, Pastor Jay, sure na sure. So, ayun, congrats sa inyong dalawa, and ang masasabi ko sa inyo, magto 2 years pa lang akong married, pero ito yung gusto kong sabihin sa inyo. Always put God at the center of your relationship, no matter what. Si Henny, may mga times na talagang sasagarin ang pasensya mo, vice versa. Henny, si Joseph, lagi daw. Pero ano't ano man, sabi nga marriage is not just a feeling. Diba? Hindi ito pakiramdam na pabago-bago. When you say marriage, it's a lifetime commitment, lifetime choice. So ano man ang dumating sa inyo, piliin nyo pa rin yung isa't isa. Diba? Pwede po bang palakpakan natin yung bagong kasal? Ayan, so marinig naman natin yung message ng atin pong maid of honor. Hello po, good evening. Hi, Be. My name is Mary Esther Rilingo po. I'm maid of honor of the bride. Henny's friend college po since 2012. 14 years. 14 years na. Ang akin lang naman is yung nakilala ko kasi si Joseph
Base yan sa kwento po ni Henny na fairy tale talaga. Kasi wala po talaga akong nakilala na naging boyfriend po talaga ni Henny, kundi si Joseph lang po. And then, Seth, alam mo na, kung sasaktan ng kaibigan ko, ang laki ko. Ang akin lang naman po, mahalin mo siya. At tuloy lang. Kasi alam ko po talaga na kung gano'n naging serious si Henny. Kasi actually, sabi kasi sa akin ni Henny, Esther, may papakilala ako sa'yo. Dinala pa naman ako sa gilid ng bukuhan. Tapos nandun si Joseph. Sabi ko, okay, kasi... Sorry. Inakilala niya po kasi sa akin si Joseph. Sobrang, lang po kasi si Joseph simple. Tapos kami parang mga estudyante lang na pagkatapos niya, kainan na. Ang lang po is yung nakita ko lang kay Joseph kasi na si Henny kasi na doon kami sa part na college kami. Parang syempre lahat ng magulang namin na parang kailangan magtapos muna tayo. Ganun muna talaga. Kaya doon ko lang din nakita na si Joseph is nag-antay para kay Henny. O, diba? Ang masasabi ko lang din is, Henny, lagi lang tayo magpapasensya. Nasa atin ang pasensya. At At Joseph, huwag mo pababayaan si Henny. Dahil alam ko kung gaano ka rin niya kamahal. Yun lang din ang ma-advise ko. Mahal ko kayong dalawa. Isa ako sa saksi din sa inyong dalawa. Yun lang. And then, si God lang talaga ang lagi. Ito na yun. This is it. Pansit. Thank you po, everyone. I love you. So raise your glass if you are wrong in all the right ways. All the underdogs. We will never be anything but loud and really great. Hindi naman kami masyadong matagal na magkakilala. Parang kailan lang. Pero marami daw silang natutunan sa akin. Hindi ko alam. Pero salamat sa pagkakataon na first time ko magninong at sa inyo pa. Maraming salamat sa inyo sa experience. Tsaka God bless, tsaka ingat kayo lagi, magmahalan kayo. Gaya ng sinabi nila at sa ginawa rin namin mag-asawa, laging nasa center si God para sa magandang relasyon. Congratulations, you are now bind by God as one. Katulad nga po nung sinabi ni Pastor kanina, nakikinig ako doon sa sermon ni Pastor, no? Lahat ng symbols na ginamit kanina kaya nga symbol may mga ibig sabihin, di ba? So, ang masasabi ko lang, kami ni Ninong Jan Mo for magto 25 years na kaming kasal, is yung one secret na I can share is when the time gets rough, balikan nyo yung mga happy memories. Yung in love kayo sa isa't isa. Halimbawa, inis ka na kay Joseph, Henny, na ang kalat-kalat, yung panaghubad, yung medyas nandyan, yung pantalon nandun. Balikan mo yung panahon na masaya kayo, in love, tapos unti-unti mong pupulutin yung medyas, yung pantalon, sasabihin mo, ito yung lalaking pinili ko. Pinangakuan kong pagsisilbihan at aalagaan. Diba? Tapos, mamaya, pwedeng after an hour, a day, a weeks, a month, a year, for sure, magbabago kayo. Yan yung permanent sa atin eh. We will change as we grow old. Magbabago. Hindi lang yung personality, hindi lang yung katawan, lahat magbabago. But, babalikan nyo ulit yung kung saan kayo nagsimula. That will hold you. Kasi ako dati ganito lang eh. Ngayon, ganito na po ako. Diba? So, but still, Ninang Jan is here. Beside me, kahit tumaba, diba? Maubos ang buhok, pipiliin mo pa rin. Kasi sabi mo nga, sabi nyo kanina, pipiliin nyo yung isa't isa, araw-araw. But there are times, for sure, may times na yung sinasabi nyo ini-stretch yung pasensya, mas stretch yun, pero huwag niyong hayaang maputol.
always remember the love, the respect na nag-swear kayo kay God kanina. Kasi ang wedding, after nito, uuwi tayong lahat. Uuwi kayo, kakaroon kayo ng mga babies, lahat ng pagsupog, pagdadaanan. But always complete one another, compensate, appreciate. Sometimes, pag tumatagal ang pagsasama, yung appreciation, minsan nawawala, nakakalimutan. So, sana, huwag niyong kalimutan, i-appreciate ang isa't isa. Ang lalaki, pag naliligaw, bubuhatin ng bag. Pag mag-asawa na, sometimes hindi na. Di ba? Maraming nakakalimutan through times, but still, sana, pag yung hirap na, balikan nyo tong araw na to. And katulad ng sinabi ko kay Henny, very special to para sa kanya. Ang wedding talaga is para sa babae. Diba? Alam ni Mami yun, na ang araw ng wedding is talagang para sa babae. So, sabi ko nga kay Henny, birthday ng bunso ko. Pero I have to be here. So, kasi hindi kami laging magkasama, but I know yung puso ni Henny, how good, and nakita ko talaga yung God-centered. Kinukwento niya yung love story, pero sabi ko, this is a true love from God. So, congratulations, Henny and Joseph. At nagpapasalamat din ako sa mga anak ko na kami nagkakasundo hanggang ngayon. Awa ng Diyos. May sila ang sasabihin ko kaya hindi naman ako marunong masyadong... Hindi ako tulad ng mga kandidato na magagaling magsalita eh. Kaya may silang talagang sasabihin ko. Marami na lang pong salamat. At saka magandang gabi po sa inyong lahat. Una sa lahat, maraming salamat sa lahat ng mga nakisaya sa amin sa pagdiriwang ng kasal ng aking pinakamamahal na anak. Sobrang mahal na mahal ko. Ito kasi yung pinaka pure heart, kind heart. Lahat na ng kabutihan ng heart na sa kanya. Alam siguro yan ng mga malalapit sa kanya at the same time mga naging boss niya. Ito yung papayo ko. Lagi niyong tatandaan yung buhay pag-aasawa. Tama yung kanina narinig ko. Ano yan? It's a commitment, choice, decision yan. Yan yung kailangan yung panindigan sa buong buhay ninyo. Panghahawakan nyo parati yan. Nandiyan kayo. Kung may struggle, lagi lang tatandaan, huwag nyong hayaang lumubog yung araw na kayo ay hindi nagbabate. Yung araw na yon kailangan bago lumiwanag, tapos na yung away nyo. Yun lang ang masasabi ko. Laging hawakan lagi ang isa't isa. Pag hindi kayo nagkakaintindihan, tahimik mo na isa. Ganyan. Ganun lang. Huwag hayaang sikatan ng araw yung galit nyo. Huwag nyo hayaang maging matigas ang puso nyo sa mga hinanakit nyo. Open agad. Open communication lagi, ha? Open communication. Yun lang lagi ang tatandaan. And ito lang masasabi ko kasi sa si pangalawang anak ko yan eh. Second love ko yan. Si Jan ang first love ko. Second love ko yan. Pero babae siya eh. Tsaka sa kasabihan daw, yung panganay na babae, sumusunod daw yan sa tatay. Yung ugali niya. Kaya kung mabait yan, nagmana na sa akin. Day joke lang. Hindi, payo ko lang sa kanila mag-asawa. Sana pakatatag kayo kasi ngayon pa lang parang ang tindi ng kasal ninyo. Hindi katulad nung kasal namin dati. Wala kaming handa. Sana magpakatatag kayo at gumanda pa yung buhay ninyo. May problema man kayo. Pag-usap lang kayo, tsaka hinisi, pwede ka naman magsumbong sa akin. Ganun lang talaga ang payo ko sa kanila. Sana yung kabaitan nila ngayon, hanggang sa tumanda sila, ganun pa rin. Mababait naman yan, kahit si Joseph. Maraming salamat po.
Sabi ko, sobrang salamat sa inyong lahat. Alam ko na malayo to and alam nyo gagastos pa kayo sa damit ninyo, pero sobrang salamat sa inyo na you took time talaga to celebrate with us. And sobrang hindi ko to makakalimutan. Ito yung isa sa pinaka-importanting part ng buhay ko. And yung mga taong nag-effort talaga to celebrate with us, sobrang laking bagay po sa akin. So, maraming salamat po sa oras po ninyo. Hindi ko na po kayo i-mention isa-isa, pero sobrang nagpapasalamat po ako sa Lord sa buhay po ninyong lahat. So, lahat kayo pinili. Actually, may mga nag-cancel, pero salamat kasi kayo talaga, nag-extra effort talaga kayo to be with us po. Salamat po. Maraming salamat po. Yun din, nagpapasalamat din ako talaga sa mga dumalo. Yan. Hindi kami ininjan. Kailangan, talaga akong nag-effort pumunta rito. Especially sa mga kapatid ko sa pananampalataya. Sobrang nagpapasalamat ako sa inyo kasi nandito kayo para sa kasal ko. Diba? Ganon din lahat kayong dumalo dito. Hindi kayo na-expect na hindi ako mahirapan. Talagang yung mga pinili naming tao, hindi nag-atubiling mag-respond agad dun pagka send namin ng mga invitation. Actually, konti lang yung mga kumbaga inedit namin, pero hindi ako nagkamali sa mga taong napili na siguro dahil sigurado kung yung mga taong pumunta dito ngayon mahal kami. Ipapasalamat ko kasi pinahalagahan nyo kami. Thank you. Baby, I just wanna tell you that no. Yeah. All of my friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops, now that you got me started, I just can't stop. No.